Alleluia, Alleluia. Espiritong isusuko, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, at sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayoy sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kaniyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan, sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsuyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan natin ang Ebanghelyo sa Martes na umagang ito. Palagi nating naririnig o marahil nasabi na natin that change is inevitable. Hindi natin maiiwasan ang pagbabago. Dahil sa mundo, ang lahat ay temporary. Dahil nga sa pabago-bago, nagbabago din ang pananaw ng tao at nagkakaroon tayo ng special attachment sa mga nagbabagong bagay sa ating buhay. Sa sinabi ni Jesus na ako'y paroroon at hindi nyo alam ang pupuntahan ko, ipinakikita ni Jesus na sa buhay ng mga alagad, kailangan nilang maunawaan ang kaniyang pag-alis ay hindi hudiyat ng kawalan, kung hindi hudiyat ng pagbabago na darating sa kanilang buhay. Ang patnubay o parakleto na isusugo niya ang siyang magiging gabay at siyang magiging tanggulan anuman ang kanilang dalhin sa kanilang paglalakbay. Ito ang ikatlong pagkakataong binanggit ni Jesus ang salitang patnubay, ang salitang parakleto na siyang kaniyang ipapadala sa kanilang paglalakbay at sa kanilang natutunan kay Kristo. Marahil, parang ang pakiramdam ng mga alagad ay valid. Yun bang kanilang pagkatakot? Yung kanilang pagkabalisa
na sinabi ni Jesus, yung kanilang kalungkutan, valid yun. Dahil yung kanilang inaasahan kay Kristo, sa pagsama nila ng 3 taon, eto, iiwanan tayo ng ganito na lamang. Yun bang inaasahan nilang magdadala sa kanila sa kaligtasan, ay bakit parang aalis na hindi natin naiintindihan? Kasi ang tingin nila noon kay Kristo ay Mesiyas na magpapalaya sa kanila sa pagsasakop ng mga taga-Roma o mga Romano. Kaya paano aalis ito gayong hindi pa naman natutupad ang pangako mula sa unang tipan na may Mesiyas na darating? Dahil nga sa hindi pa nila nauunawaan, dahil iba pa ang takbo ng kanilang kaisipan, hindi kaisipan ng makalangit, kung hindi kaisipan ng makalumang pamamaraan ng pag-unawa sa kaligtasan o makalumang pag-unawa sa mensahe ng Mesiyas na darating. Kaya ang salita ni Jesus sa kanila ay nagdala sa kanila sa kalungkutan. Ganun pa man, napapalakas ang kanilang loob sa pangungusap ni Jesus dahil nangako siyang may patnubay na darating. Makabubuti sa inyong ako ay umalis, sapagkat kung hindi ako aalis, hindi ipadadala ang patnubay. Nangangahulugang nakabubuti pala sa tao ang pagbabago, sapagkat ang pagbabago ay nagdadala dapat sa magandang resulta at hindi sa pangit na kasalanan. Ang pagbabago pala or changes na nararanasan natin ay pagpapanibago na nakaugnay sa plano ng Diyos at sa plano ng kaniyang kaligtasan. Kaya sa ating paglalakbay bilang Kristiyano, nakararanas din tayo ng pagbabago sa buhay at tingnan natin iyon sa magandang bahagi ng kapupuntahan. Hindi lahat ng pagbabago ay maganda. Pero ang lahat ng pagbabagong nakaugat sa biyaya ng Diyos at sa pagsunod sa kaniyang salita ay nagkakaroon ng mabungang pagbibiyaya. Titingnan natin ang pagbabagong ito sa ating buhay, kung paanong gagalaw ang Diyos upang dalhin tayo sa tunay na kaligtasan. Nalulungkot tayo kapag may nawawala. Nalulungkot tayo kapag may nasisira. Pamilya, relasyon, kaibigan, trabaho. Pero yung pagkawala na yun, yung pagkalungkot na iyon ay nagdadala sa atin sa panibagong limitasyon ng buhay upang makita natin kung saan tayo dapat lumakad patungo sa tama at patungo sa biyaya ng Diyos. Huwag tayong manghinayang magbago. Huwag tayong manghinayang mawalan. Ang ating hintayin ay ang ipinadadala ng Diyos na biyaya upang mabago rin ang ating kaisipan at mabago rin ang ating pananaw. Sapagkat ang patnubay na ipadadala ni Jesus, ang Paraklito na kaniyang ipapadala,
ang siyang gagabay sa ating makapagdesisyon ng tama para sa Diyos. Nanghihinayang ka bang mawala ang iyong lumang kardero? Meron kayong mga kalderong mahal na mahal ninyo. Hayaan nyo nang mawala para mapalitan. Dahil kung bago, katulad ng Espiritu Santo, nai-inspired kang gumawa ng bagay na tama. Meron akong isang karanasan nung ako ay sakristan pa. Meron pong isang lektor na naglilingkod sa aming simbahan. Habang siya'y nagsasalita at binabasa ang unang pagbasa, pagbasa mula sa gawa ng mga apostol, biglang may dumaang bumbero. Wang, 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 lakas ng bumbero. Pagkatapos dumaan ng bumbero, natapos yung pagbasa ang salita ng Diyos. Parang walang narinig yung mga tao sa lakas ng bumbero. Habang nagmimisa, maraming bumbero ang dumaan hanggat hindi nila naintindihan ang buong proseso ng misa. Pagkatapos ng misa, may isang lalaking tumatakbong palapit sa kanya at sinabi sa kaniyang, "Manang, yung bahay niyo po sunog na." Ibig sabihin, habang siya'y naglilingkod sa Diyos, nasusunog yung kaniyang bahay. Yun palang mga bumberong dumadaan ay patungo dun sa kaniyang bahay. So natapos ang misa, natapos din ang kaniyang bahay na nasunog. Hindi siya nalungkot. Hindi siya nagtanong sa Diyos na bakit ang bahay ko? Naglilingkod ako sa iyo, pero bakit yung bahay ko ang nasunog? Wala siyang damit. Kung ano yung suot niyang damit na puti, nang pag-alis, yun din yung dala niya pag-uwi. Pero hindi mo siya nakakitaan ng pagkagalit. Hindi mo siya nakitaan ng pagsisisi. Alam nyo, after 10 days nung masunog ang kaniyang bahay, napakaraming tao ang nagtulong-tulong para maitayong muli yung bahay niyang nawala. Mas maganda doon sa nasunog. So hindi siya nanghinayang dahil pinalitan ng Diyos ng mas maganda ang bagay na nawala sa Kanya. Ganun siguro talaga ang Diyos, lalo na't ang tao ay nakahawak sa kaniyang biyaya. Ganun talaga siguro ang Diyos, na mas naibibigay niya ang tama sa taong hindi nanghihinayang na mawala. Kasi materialoso ang tao, materialistic ang tao. Para bang lahat ng bagay sa kanya ay mahalaga at lahat ayaw niyang mawala. Paano papalitan ng Diyos ang mga bagay na nawala kung hindi tayo handang magpaubaya? Ibigay natin sa Diyos ang lahat, kahit na ang ating pagdududa, upang malagyan ng Diyos ng tamang grasya kung ano ang sapat at sakto sa ating pangangailangan. Papalitan ng Diyos ang kalungkutan. Papalitan ng Diyos ang pagdududa upang mabuo tayo bilang mananampalataya at Kristiyanong humahawak sa Kaniyang walang hanggang awa. Pagpalain tayo ng Poong May Kapal.